Alamin naman natin ang mga balita sa panig ng Europa. Makakasama natin si Mark Kaisip mula sa London News Bureau. Mark, good morning. Good morning, Aida. Narito na ang mga hataw na balita. Sa Netherlands, isa sa sistema ang gagamitin sa overseas absentee voting ang postal voting. Ang paraang ito ang gagamitin sa mga Pilipino na naninirahan at nagtatrabaho sa Netherlands. May hataw na balita, si Cynthia Teruel. Postal voting ang gagamiting sistema ng botohan dito sa Netherlands. Ayon sa Philippine Embassy, ang 600 rehistradong botante ay napadalhan na ng kani-kanilang balota sa pamamagitan ng koreo. Sinabi ni Consul General Frank R. Sima Franca na nagpa-imprenta ng 200 ekstrang balota para sa mga sima na magkakataong nakadaong sa Netherlands sa panahon ng eleksyon upang sila man ay mabigyan ng pagkakataong makaboto. Nanawagan din si Sima Franca sa mga Pinoy sa Netherlands na hindi pa nakatanggap ng kanilang balota na agad na makipag-ugnayan sa embahada. Pinapayuhan din ang mga ito na magdala ng proper ID upang mapadali ang proseso ng pagboto. Samantala, sa ginanap na Filipino-Dutch Forum sa Eindhoven, nanawagan si Ambassador Cardazo Luna sa mga Pinoy na makiisa at bumoto sa 2010 eleksyon. Please help us, help our country. Be a part of it even though you're here. Tumawag kayo, call everybody, tell them to vote wisely and intelligently. Hinikayat din niya mga Pinoy na gamitin ang pagkakataong makaboto upang makibahagi sa pagbabago na hinahangad ng maraming mga Pinoy. Are we not tired? So let us make use of the power of our vote to change our society. Ang mga balota ay iipunin sa embahada at bibilangin sa May 10. Mula sa Netherlands, Cynthia Teruel para sa Hatong Balita ng UNTV News Worldwide. Sa Norway, kinumpirma ng Norwegian Ministry of Defense na nakasagupa ng kanilang tropa ang rebeldeng grupo sa Afghanistan. 2 ang patay at 2 rin ang lubhang sugatan sa panig ng mga rebelde. Nagpapatrolya ang Norwegian troops sa Faryam province nang paulanan ng bala ng mga rebeldeng grupo. Wala namang namatay o nasugatan sa panig ng mga sundalo. Parusahan kung kinakailangan. Yan ang nilalaman ng sermon ni Cardinal Keith O'Brien ng Scotland. May hataw na balita, si Chris Manzano. Dapat daw itapon at lagyan ng bato sa leeg ang mga paring Katoliko na napatunayang ng abuso ng mga bata. Ito ang matapang na pahayag ni Cardinal Keith O'Brien sa kanyang sermon noong Easter Sunday Mass sa St. Mary's Cathedral sa Edinburgh, Scotland. Kasabay ang paghingi ng tawad sa mga naging biktima ng mga paring pedophilia. I apologize to anyone who has suffered any abuse at the hands of anyone representing the Catholic Church. Inamin ng kardinal na malaki ang naging epekto sa mga mananampalataya ng simbahang Katolika ang paratang na cover-up sa iskandalo. Kung kaya't sinigurado ni Cardinal O'Brien na ginagawa nila ang lahat ng paraan para mapanatiling ligtas ang mga kabataan sa Scotland laban sa mga hinihinalang paring pedophilia. There has been a great public humiliation of the Church, as in some way or another we realize we have not been as alert as we should have been to the evils being perpetrated around us. Ang Ireland, Austria, Switzerland, Italy, Netherlands at Germany ay ilan lamang sa mga bansa dito sa Europa kung saan nagsulputang parang kabuti ang mga nagpapakilalang biktima umano ng pang-aabuso ng mga paring Katoliko. Chris Manzano para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. Kung dati ay sa larawan lang nakikita ang kilalang landmark sa Denmark, ngayon ay makikita ito ng buong mundo sa gaganaping World Expo 2010 sa China. May hataw na balita, si Zorella Largado. Ang Denali Havru, o mas lalong sikat bilang Little Mermaid, ay tinuturing na most photographed statue sa buong mundo. Dinadayo at hinahangaan ng statwa ng sirenang nakaupo sa baybayin ng Nyhavn, Copenhagen na tila nag-iintay sa kanyang prinsipe. Labis na naging paghanga ni Carl Jacobsen sa Danish fairy tale na Little Mermaid, kaya't nagpagawa ito ng statwang sirena sa skulptor na si Edward Eriksen. Normally, I mean that we have such a special cultural work here for many tourists to see. It has to be standing. Espesyal ang sermon na ito para kay Ariel dahil naimitahan siya maging bahagi ng World Expo 2010 na gaganapin sa Shanghai, China. Ibig sabihin, maglilibot ang statwang sirena
sa buong mundo at mas maraming tao ang makakakita sa world-famous statue ng Denmark. Remember, it shouldn't have been removed, huh? Better to have a copy in Shanghai. And here's the original, right? Hindi naman dapat malungkot ang mga Danish dahil meron namang Chinese-designed Little Mermaid na pasamantalang makikita sa dalampasigan ng Nihon, Copenhagen. At ang tunay na Little Mermaid statue ay inaasahang babalik sa Nobyembre. Sorella Largado para sa Hataw Balita ng UNTV News Worldwide. At yan ang mga balita ang aming nakalap dito sa Europa. Mula dito sa London, Mark Kaisip para sa UNTV Global News. Aida? Maraming salamat, Mark Kaisip. Samantala,